Jenny Sinadan. So, this is my journey in FCI, a former OFW, a silver executive, so nabanggit na Mentor Doc. And then, a 6 figures income earner. At the same time, next Millionaires Club awardee, and next Gold Executive awardee. At the same time, the signing of First Class International. So, next slide po. Okay. So, bago ko na-encounter itong FCI natin, ditong community, so, well, sa bata pa lang ako, malaki na talagang pangarap ko sa buhay. Gusto ko nang maiahon yung family ko kasi nung naranasan ko, hirap talaga sa probinsya. So, nangarap ako at the age of 17, nakapag-trabaho na ako kasi hindi na ako nakapagtapos ng college or hindi na ako nag-take ng college. So, nag-try ako na mag-working student. So, hindi pala sapat na magkaroon ka ng kita na tamang-tama lang na ma-provide yung sarili mo para sa family. So, naglaan pa ng ilang taon, hindi ko napansin na matagal na pala akong naging empleyado. So, wala din nangyari and then nagtaka ako na mag-decide mag-abroad. So, first abroad ko is dun sa Saudi. So, 4 years ako doon. Actually, sa 4 years ko doon, na-encounter ko talagang yung nasabi nilang resibo lang talaga yung maipon. Yes, totoo. Masarap pakinggan ng maging OFW. Masarap pakinggan pag-uwi sa Pinas. Siyempre, nasa ibang bansa. Pero sa totoong buhay, tamang-tama lang talaga yung sinasahod. Parang sa Pinas lang din. So, yun. Natapos ko na yung kontrata sa 4 years. Doon naman ako napag-decide na mag-abroad naman ulit. At nangutang talaga ako nung time na yun. Kasi sa abroad, karamihan sa atin may placement pay. So, actually, hindi ko malimutan to, 80,000 yung nautang ko para makapag-abroad ulit. So, dahil madiskarte tayo, ginawa ng paraan, doon sa linding, ayun, wala. Doon sa linding, nakapag-utang ako na makapag-abroad at nagdaan naman ng ilang taon, after 3 years, na lapit na ako mag-in contract sa 4 years, doon ka naman na-encounter itong FCI na. Actually, itong sa community natin, hindi na to bago para sa akin kasi sa online noon, nakita ko na tong opportunity na yun nga, sa online, yes, medyo lang yan. So sa online kasi, nasabi ko sa sarili ko before na hindi totoo. Sabi ko, hindi totoo yan kasi maraming na mga loko sa online. Yun yung tumatak sa isip ko before. So nung na-encounter ko ulit ito, sa community, itong community na to sa First Class International, kumbaga tumating sa isip ko na ito na yun. Ito na yung parang pangalawang disease na nung na-encounter. Mayroon siguro akong dapat malaman dito. So yun, next slide. Take. So dito ako sa tao na to na nag-how kasi nakita ko lang din, hindi ko makalimutan to sa Messenger mismo. Isang magandang sistema na sa mga OFW na makauwi for goods, which is yun talaga ang hinihintay ko na makapag-uwi for goods. So at that time, hindi na ako nagdalawang isip na mag-how, type na lang ako ng how, at ilang minuto lang, din sumagot siya, si Mentor Sandro Carlos, which is yung founders, yung chairman natin sa First Class International. So at the same time, nung nag-usap na kami, pinakilala niya sa akin yung direct sponsor ko, si Mentor Michelle Zumbisi. So doon ko naintindihan na meron palang opportunity na ganito, na hindi mo kailangan mag-abroad pa, na kung saan para lang kumita ng medyo malaki kaysa Pinas, pero dito sa community natin, this slide book take. So dito ko na-experience na kung saan marami na ring mga mentors na nakilala ko personally. So next slide po take. Medyo wait tayo. Ayan. So yan, yung mentors natin dito, kumbaga sa pagdating sa opportunity, totoo talaga na hindi mo kaya na mag-isa pagdating sa maging successful ka. So kailangan mo yung mentor, tama yun na banggit ni Mentor to kanina, na kung saan meron kang life coach, kumbaga. Kasi sa tulong ng pag-success mo, meron talagang manghihila sa'yo, at the same time merong mag-coach or magtatama sa'yo kung anong nagawa mong mali. Which is, laking pasalamat ko dito sa mga mentors natin, especially dito sa mentor natin, ka Mentor Jean, at ito sa classmate, the Mentor Joseph Flame. Actually, ito, nakilala ko talaga ito sa YouTube before. Nakita ko lang one day, magkita din kami in person. So, yun, luckily dito, naging part pala ako sa ganitong sistema or ganitong community na kung saan
siya din mismo ang naging CBO sa community natin. At the same time, dito naman sa First Class International natin, ito yung chairman natin, si Mentor Sandro Carlos. So personal ko na silang na-meet at ngayon nakasama ko na as long as my journey here in First Class International. And thank you so much naging part dito. Next slide po, take. Pasensya na sa internet natin, medyo nag-lag. Ayan. Ayan, so sa experience ko dito as a full-time, as nag-for good na rin, dito ko rin naranasan. Nasa mga events natin, especially dito sa First Class International, meron tayong mga big events dito sa community, especially dito sa company natin. At lifestyle, kumbaga may travel din tayo local as of now, and then paparating na din tayo sa international. So yun, sa experience, hindi to makukuha lang sa pagtatrabaho. Yes, malaking difference. Kasi sa pagtatrabaho, kumbaga, accommodation, workplace, accommodation, ganun lang, paikot-ikot ang buhay, pabalik-balik, kumbaga. So, yan, next slide please. Kumbaga, malaking ambag sa akin. So, dito ko yun nahis yung, ano natin dito, achiever, kumbaga, 103 achievers na rin ako dito sa buong community. And laking pasalamat ko dito. And next slide po, eh. Yan, so dito ko nahis yung 139K, kumbaga, 139,000 pesos. So, kumbaga dito, hindi ko rin ma-hits to kung wala itong, next slide po, take, yung mga business partner natin. Kumbaga dito sa community natin, unang-una, ang pinaka-goal natin is mas marami tayong matutulungan. Matutulungan natin na kung saan sila din ang guminhawa sa buhay. Kasi the more na marami kang matutulungan na guminhawa din sa buhay, magbago yung estado ng buhay nila, the more na iangat ka din. Kumbaga, i-bless ka din sa universe. So yun yung naintindihan ko dito sa business. In short, sa negosyo natin, hindi mo siya gagawin mag-isa. Una, yung direct sponsor mo o yung nag-invite sa'yo dito. At the same time, yung buong community mismo. First Class International, I'm very thankful. Kumbaga, naging part ako dito. So, give gratitude. Kumbaga, na kung saan, hindi mo pagsisihan na naging part ka dito. Kasi nandito na yung sistema, nandito na yung mga mentors natin na mag-guide sa atin, maghihila paangat sa buhay. So next slide po, Tek. So dito, bago ko magtapos, dito lang yung maiwan ko sa inyo. You'll never be brave if you don't get hurt. And then you'll never be learned if you don't make mistake. And you'll never be successful if you don't be encounter failures. So in short, sa totoong buhay, ang opportunity as nandyan lang yan. Kailangan mo lang subukan para malalaman mo kung para sa'yo. Yun lang, ay babalik ko na kay Mentor Jubet Bihado. Thank you so much. Okay. Yan, so, di ba, si Sainik. The online cynic. Okay, Dio. Yes. Sa loob ng 8 years, na ano, paano mo natsaga yun? Like, hindi ka ba dati nakapag-isip ng oportunidad na pwede mong gawin sa online? Yun lang ba yung parang... Kasi kung titingnan na, 8 years, wala ka man lang nakita na mga ganitong klaseng oportunidad, not until nung maimbitahan ka ng coach mo, ng mentor mo, which is si Mitch din. Tama? Yes. Tama Yes ba? po. Tama. Okay. So sa 8 years, kamusta yung buhay pag-abroad? Well, thank you so much sa wonderful questions. Kumbaga, unang-una, na-encounter ko talaga tong online business na to sa 2014. Since napaka-program sa akin, since probinsyano, taga Cebu ako, na-program kasi sa akin na magtrabaho ng magtrabaho. At hindi ginagrab yung mga opportunity na yon. Yes, maganda yung products. Bumili ako ng products. Actually, yung nakapag-share sa akin before, bro ko din sa Guardians. And then, naintindihan ko yung business but hindi tumatak sa isip na magnegosyo. Kasi ang plan ko before, mag-abroad ulit. Kaya, hindi ko ginagrab yung opportunity that time. Kaya, nung time na yon na pag nasa Qatar na ako, doon ko naintindihan na parang mayroon talagang dapat malaman ako dito sa opportunity kasi 2 times na rin na-encounter sa akin. So, yun that time talaga, yun yung hindi na ako nagdalawang isip. Unang-una, nung time na yun, pandemic, walang nang overtime. Kumbaga, wala nang sahod, padala na agad, wala nang dalawang isip. So, yung time na encounter ko yon, ginawan ko talaga ng paraan.
Yes, mahilig na tayo sa mga diskarte-diskarte. Actually, ko lang i-share kung paano ko siya nagawa ng paraan para mas maintindihan ng marami. So, unang-una, nung na-encounter ko to, maganda yung business. Yes, nakita ko yung magiging vision ng company. At the same time, nakita ko yung magiging transformation mo. Kasi nakita ko yung Mentor Sandro eh. Yung maganda na yung buhay niya. Kumbaga, doon talaga, parang ginawa kong salamin sa buhay ko. Kung ito yung gagawin ko, what if mangyari sa akin yung nangyari sa kanya? So that time, nung wala talaga akong pera, ginawan ko ng paraan. Ang pinakaparaan ko, since meron akong kasama sa trabaho, doon ako ng utang. Since hindi pa siya sapat kasi kaunti lang din nagtiwala sa akin, pinangutang ko talaga sa mother ko. Kumbaga, kung alam niyo itong mga Middle East, mother ang tawag doon sa supervisor o yung amo. Mother. Sabi ko, mother, kailangan ko yung emergency lang para sa family. So doon ako nakapag-idam. So yan lang, Mentor. Tama ba, Rico? Sa mga manager or amo, modera? Tama ba? Yes, mother. Moder. Kala ko camel. Kayo talaga no minsan sa mga OFW, tawag minsan sa mga amo nila, camel, dragon, yan, kudra, di ba? Ay, nako. Pero, so sa 8 years, you had a wonderful, amazing story sa pag-abroad. Tapos 2014, nakita mo na to. Yes. But, okay, kung 2014, ba't parang hindi ka dati na inganyo? Tumatak lang sa isip ako sa akin na magtrabaho kasi nandun yung security kumbaga sa trabaho. Walang pumasok sa akin na negosyo. Ganun. Which is common denominator, no? Kapag Tama. hindi kasi talaga naintindihan, usually kasi pag nakita negosyo, ay, ano kasi, hindi naman ako negosyante. Hindi kasi ako by blood, para iba iniisip mo, hindi kasi ako businessman, hindi kasi ako business-minded. Tama? Usually, ganun ang impact kapag nakakita ng negosyo. Pero tingin mo, Coach Dio, anong isang mapapayo mo or advice sa mga nakikinig right now, OFW man o hindi? Bakit kailangan na nila ng negosyo sa panahon ngayon? At saka bakit on? Okay. So thank you so much, Mentor. Actually, unang-una, alam naman natin siguro, lalo na sa mga empleyado ngayon, literal empleyado, sa pag-asinso sa buhay, nasa pagninegosyo talaga. Di ba? So, siguro nakarelate kayo sa akin. Actually, sa local, almost 10 years na din akong naging empleyado. So, ganung rotation lang din buhay, nasa rat race. Kumbaga, paikot-ikot. And then, dito sa panahon ngayon, lalo na sa digital era tayo ngayon, ang sabi pa nga ni Bill Gates sa isang sentence na yon, if your business is not in online, then you're out of business. Kumbaga, nasa online business yung pagkakitaan. Siguro napansin naman natin yung mga kakanin, di ba? Nakapost na sa Facebook, TikTok, social media. Kumbaga, nasa online na yung malaking kitaan pagdating sa kapirahan. So, yun lang yung dapat maging open-minded sa yung mga tao, lalo na ngayon sa Zoom natin, maging open-minded sa pagdating sa kitaan na nasa pagninegosyo talaga. Okay. So, narinig niyo po yung advice ni Coach Dio, ha? Kaya sundin po ninyo sa mga hindi pa nakapagsimula magnegosyo or wala pa idea mag-business. It is way much better sa mga first-timers po na nakikinig right now na magkaroon ka ng panibagong source of income para hindi po kayo tumagal sa abroad. Yan, malinaw. So, before tayo matapos, tawagin na natin yung isa pang speaker natin for tonight, which is the sweet charming. Yan. The sweet charming. Tama, the sweet charming meets the cynic. Yan. So, asa na si Coach Claire? Coach Claire, andyan ka pa. Yan. So, Yes, siguro sir. before matapos, di mo, ano ka pa ba? Single? Okay po, kaya pa siguro. Or asawa mo si Evelyn? Nakichismis yun, no? Okay. Same question na lang sa inyong dalawa, no? Para at least magkaroon ng idea. Of all businesses, alam naman natin lahat na we are on the network marketing business. Sa sobrang dami ng negosyo na meron available, bakit maganda ang negosyong networking despite marami ang tao na hindi ito gusto
kontra or misinformed dito. Lalong-lalo sa mga OFW. Sige, mauna ka, Claire. Yes po, mentor. Sa akin naman, mentor, kaya mas pinipili ko magnegosyo online sa network kasi nasa bahay ka lang, nagagawa mo lahat. Kahit nasa banyo ka, nagagawa mo, kontra sa traditional, di ba? Kailangan mo pang lumabas, magbenta-benta. Pero sa online, hindi mo na kailangan lumabas. Lalo na sa mga FW, syempre kailangan natin ng extra income dahil kulang pa yung sweldo natin na pinapadala sa pamilya. So, mas pipiliin ko talaga, mentor, para sa lahat, hindi lang sa akin. Pero iba-iba naman tayo kasi mas maganda para sa akin ang networking. Kasi lahat magagawa mo kahit saan ka man. So, yun lang naman po. So online anywhere, anytime in the world, kahit nakaupo sa trono. Ang galing naman nun. Tama nga naman, di ba? Kahit sa banyo, basta may wifi, basta abot ng signal. Actually, dati mayroon ako dyan narinig na kwento. Kung kilala ninyo yung nakapag-OFW for good stories from our sister team, si... ano pangalan? Basta, teka lang inaano ka, nire-record ko yung pangalan. Kasi nung tinanong ko siya nung dati, sabi ko, paano mo na-manage na nakapag-network ka online, kung ang trabaho ng isang DH, most of the time, luto, alaga ng mga bata, hugas, plancha, UP ng mga pananamit, tapos linis. Ang sabi niya daw, minsan nagrarason na lang daw siya sa amo niya na sumasakit ang tiyan niya, tapos nag-spend na siya doon ng 30 minutes, tapos minsan 20 minutes, para habang maliligo. Doon niya lang daw minsan hinahabaan, tapos minsan kapag tapos na sa trabaho, sa kwarto, maglalak na siya, importante, makapag-dot-dot siya, ma-share niya yung negosyo. Si, Raylene. medyo mataba, from Aubi. Sino ba nakakaalala? Ayaw ko naman tawagin ng screen name niya kasi ang tawagan namin, online, kaya tawag namin online boobsy. Ano pangalan niya? Basta yung mataba. Jerlyn Itaw. Yun, thank you, Mitch. Si Jerlyn Itaw. Yung si Jerlyn Itaw, si Beshi Jerlyn Itaw, tawagan namin ng Beshi din. Kasi, nung in-interview ko siya noong 2018, natutuwa ako sa kanya. Sabi ko, lakas ng loob mo no? Kasi minsan daw, parang pinapangilan niya na yung amo niya, na parang wala na daw siya kasing freedom to use her cellphone, na parang minsan hinahabaan niya na lang daw yung gamit niya ng cellphone niya kapag nasa CR, irarason niya na sumasakit ang tiyan, LBM. Ang important